po, sinasabi dito, in case the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least one-third of all the members of the House, the same shall constitute the articles of impeachment and trial by the Senate shall forthwith proceed. Samantala, para kay Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, kaduda-duda ang impeachment case laban sa Pangulo. Saad niya, abogado raw ni First Lady Liza Araneta Marcos ang naghain ng impeachment na siya rin namanong abogado na nagsampa ng disbarment case laban kay Attorney Glenn Chong. Pero, Kong, ito pong impeachment complaint laban kay PBBM, pag-usapan po natin, sir, yung mga grounds, no? Number one po doon, yung pag-surrender kay former President Duterte sa ICC. Kalawa, yung sinasabing adiksyon ng Pangulo, umano'y adiksyon na nakakaapekto raw sa kanyang paghuhusga at liderato. Kabilang din po doon sa grounds yung unprogrammable appropriations sa budget, yung insertion sa flood control, at yung ICI na ginawa umano para pagtakpan yung kanyang mga sangkot. Sa inyo pong karanasan sa House of Representatives, ito bang grounds ito ay mabigat to impeach the President, sir? Sa bahay ngayon, ang sabi niya, anak, bakit naka-jacket ka? Malamig ba dyan? Sa totoo lang nilalamig ako, but I have to agree with you. Umiinit na nga. Kasing init ng nangyaring hearing kahapon. Mainit talaga, ha? Oo, mainit. Pero wala akong masyadong nahita. At eto na nga po, tatanggalin na po natin. Ato, parang magic lang. Ang hirap. Yung headset ko eh. Sumabit eh. Long sleeve na pala yan. Oo, sumabit. Teka nga, sumabit. Ayan, okay, sige po. Off-shoulder kasi yan. Oh, Ayan. ito na. Okay, sige. ayan. Sige, balik mo na ulit. Nanggigigil ako. Sige po. Oo nga, mainit na ha. Mainit na. Oo, in fairness. Okay, anyway. Pinaglalaroan mo na naman ako. Of course, hindi Napapunta naman. patuloy dito si Popoy, napasilip po. Si Popoy, batang ito, ang ganda lalaki talaga. Ay no? naku, manang-mana sa iyo nung bata ka. Dami na humaling dyan. Para mukha siyang pare. Dahil sa ayos ng buhok. Hindi ka kasi sanay. Oo. Wala kasi siyang cap ngayon. Mukha siyang holy. Oo. Holy talaga yan. Holy cow. O ikaw ba? Kamusta? Ano? Kamusta? Anong masasabi mo sa hearing kahapon? Sabi ko nga sa'yo kanina, May partner. tatlong bagay nga sinasabi ko. Oo, ikaw ay nawalan ng? Hindi, una, kayo ho ba'y Nabuhayan. nabuhayan ng loob? Oo. Nagkaroon ba kayo ng pag-asa na magkakaroon talaga dito ng accountability and justice? Meaning na meron po talagang mananagot dito ng mga pangunahing promotor? O pangalawa, kayo ho ba'y nasiraan po ng loob o nawala ng pag-asa? Dalawa yun, di ba? And wala naman tayong wapakels, control. yung pangatlo, yung sinasabi And pangatlo, yung talagang marami po ang wapakels. Yung bang pagod na, yung bang nagsasabi na wala na naman pupuntahan yan, na mauulit pa yan. Walang Nako, mangyayari dyan. Walang mangyayari dyan. Nagsasayang lang kayo ng oras dyan. At yung iba ho talaga, sa sobrang hirap ng buhay, wala na hong pinapakialaman. Hindi na ho nakikialam pa sa ingay ng politika, awayan po nila, o sinasabi po natin na pagiging makabayan. Kasi nga, ang problema namin, kung paano kami makakabili ng bigas at malalam na ng sikmura ng aming mga anak. Tama. Yan po ang realidad. So, doon sa tatlo, saan ka? Oo. Ako, nadismaya ako eh. Ilang ulit kong binabalik-balikan. Siguro 3 oras ko rin yata tinutukan kahit papano. Meron ako 1 oras yung halos patapos na nakikinig lang ako. Sabi ko, talaga ba hanggang matapos to? Gusto ko ng bagong impormasyon. Kasi yun na-expect ko dahil nandun na yung mga tao na hindi na ipatawag sa hearing dati. Parang nakulangan lang ako. Okay. Nanghinayang ako. Kasi baka mamaya sa susunod na pagdinig, itong mga taong ito, wala na. Hindi na maipapatawag pa. Baka kung meron Sana kung meron pwede pa lang sana, ha, kung sana meron sa pa sana. susunod na hearing, pwede bang tayo? Phone-in question galing sa taong bayan. Meron po tayong phone-in question galing sa ating taong bayan. Maglagay na lang kaya kayo dyan ng host. Willing po ako. Ako na ang mag-host. Libre po. Ikaw yung moderator. Oo, magmo-moderate na ako kasi nakulangan ako dun sa mga tanungan portion kahapon. Meron bago, face reveal. Yung nagtatago, di ba? Tapos Hindi naman- nagtataka sila. hindi Yung naman lalaki. dapat- si Pakanan. Oo, Hindi si naman dapat Pakanan. magtago kasi sabi nga, ito Google Yun mo lang. ikaw, oh. Bukod doon, alam naman na natin ang itsura niya. Hindi na pa face reveal ni Curly Discaya. Yung 2 babaeng tenants daw doon sa Tamarind. Pero other than that, kayo ba may bago ba kayong impormasyon na nalaman? Yun Kasi sa gusto ko sanang pigain nila yung mga nasa affidavit nitong si Bernardo. Nandun si Maynard Ngu. Nandun si Olayvar. Nakulangan ako eh.
I'm not sure. Sabi ko, what's happening? Bakit ganun yung mga... Ba't ganun yung tanong? Ang kulang. Ikaw ba? Ako, aaminin ko, sinakripisyo ko yung tulog kong hapon Sabi ko na eh. Aaron yung napakahalagang tulog mo sa hapon kasi nga ang gising mo super aga para sa trabaho mo. So, talagang pag alauna ng hapon, inaantok ka. Pag hindi ka nakatulog, ngayon, ito na, sisingilin ka na ngayon, no? Medyo... So, worth it ba? Naubos na kaagad yung inipon mo nung linggo na tulog. So, kamusta? Worth it ba yung pagpupuyat mo? Hindi. O sana nag-siesta ka na lang. Sumama pa loob mo pagkatapos. Hindi ba? Anyway, ay nako, sabi nga namin dito mga kapatid, mga bagay po siguro na hindi na ho natin kayang baguhin, depende yan, no? Kasi nga po, ito ho ang sitwasyon sa bayan na ito. Dahil watak-watak po tayo, kaya po nangyayari ito. Kasi ho, watak-watak hindi nagiging solid ang pagkilos natin sa iisang adhikain. Klaro na po sa rally na lamang, 2 venue, 2 grupo, di ho ba? Anyway, kaya nga pong ating panalangin, sana po sa takdang panahon po, magkaroon nga ng totoo, no, na pananagutan kasi meron ho naman talaga dito mga testigo na sinasabing handang panindigan ang kanilang testimonya at meron silang mga kaukulan din pong maihahain na ebidensya. Anyway, ayoko pong ubusin pong ating unang oras dito kasi po punong-puno ng ating programa. Yung magandang balita po na inanunsyo kahapon ni Presidente Marcos. In fairness, magandang balita po naman talaga yon. Ito hong find sa Malampaya East kasi meron tayong Malampaya na existing pero kapos na po yan Paubos na po yung kanyang supply. Ito po yung ginagamit ngayon na LNG, yung liquefied natural gas na ginagamit po, supply ng kuryente. Even may mga sasakyan po na dyan pwede po rin gamitin yan. Malaking bagay po yan, malaking tulong po yan sa ating pong search para po sa mga alternatibong energy na ating po maaaring pagkunan. Hindi po lamang itong sinasabi nga na mga galing po sa mga coal power plants na ito. So ang tanong natin lang ho dito, kailan ito kailan actual na ito makapagsusupply na po ng kuryente? That's a very basic question. Ang atin lang po dito, sana nga sa find na ito, ang atin lang, baka ho nakaligtaan nyo na, minsan po sa buhay ng mga Pilipino, nagkaroon po ng tinatawag na Malampaya Fund Scam. Opo, at dahil po diyan sa kasong yan, sa isyong yan, may mga sampahan po ng demanda, ng reklamo dahil yung pera. Kasi po, may kita ang gobyerno dyan So meron niyang operator. Ngayon po, I think yung Prime Energy something. Ito ho kasi, ang nagpuhunan dito, tulungan yung pribadong sektor to discover, no? Kasi magbabaong kayo ng tubo dyan pagkalalim-lalim yan para ma-discover yan. So may puhunan. So it follows na yung namuhunan dyan, sila dapat makinabang. Of course, no? Pero sa bawat kikitain yan, may parte ang national government. Kasi nga, kasama doon sa consortium, kumbaga, yung pong Philippine National Oil, Exploration Corporation. PNOC, kasama sila dyan. So may share dyan ng gobyerno. Yung gobyerno, sa kanyang nakukuhang share, meron pong inilabas dati pa na PD, yung dating Pangulong Marcos, na sinasabi na meron kang portion dyan na pwede mong gamitin pa to further ang paghanap mo ng gantong uri ng mga enerhiya. Pero nung panahon ni Gloria Arroyo, mawalang galang lang po, yung pera na nandidiyan, yun, meron pong portion dyan ginamit at dito nasangkot si Janet Lim Napoles. 900 million po more or less almost ang a issue billion. dyan. Pero 38 billion mga ganun po yung nakuhang pera dito. At ito inilaan sa kung saan-saan na mga proyekto na wala namang kaugnayan sa energy. At doon po may mga nagsamantala. Yan po yan. Ang atin lang po dito ngayon, no, na hindi na po maulit ito pong nangyaring ito. Otherwise, para din po ito ngayon, na flood control na mukha pong nagkaroon na po ngayon ng quote-unquote question sa kanyang credibility kasi doon sa grid coordinates error. Parang nagtatagumpay So may doubt ka na dito sa number of flood control projects na questionable, di po ba? Okay, sige. At kung ating pong magugunita, eto na naman po tayo sa fourth with
Forthwith Ang proceed. makasaysayan na forthwith proceed. Oo, na nagkaroon ng iba't ibang kahulugan. Ah. Depende na lang. Depende sa taong mag-e-explain. Oo. Oo. At kami po ay nakagawa na po dyan ng malalimang episode po ng Think About It tungkol po sa impeachment na iyan at atin po na ipaliwanag yung mga kaparaanan. Sa atin po kasing saligang batas, maliwanag ho naman yung mga letra ho nito. Ano po? Yung pong sinasabi nga na sinumpa ang reklamo ng isang pribadong mamamayan o maging miyembro ng Kongreso na siya ho namang maghahain ng impeachment complaint. Kapag po natanggap ng SecGen ang impeachment complaint, ito rin po ay hango mismo dito po sa provision ng saligang batas at yung kasalukuyan pong rules ng Kongreso sa impeachment. Opo. Ito ho, sinasabi po dito mga kapatid, dito ho mismo sa naturang provision ng ating pong konstitusyon. A verified complaint for impeachment may be filed by any member of the House of Representatives or by any citizen upon a resolution of endorsement by any member thereof, which shall be included in the order of business within 10 session days and referred to the proper committee within 3 session days thereafter. Naalala ho ninyo itong dating SecGen na si Ginoong, ano ang apelyido niya? Yung malumanay magsalita po, may kabagalan lang, Velasco. Yung impeachment complaint na ibinigay sa akin, sabi niya, nandito pa. Inihintay lang namin kasi may nagpasabi na meron pang maghahain ng panibagong impeachment complaint. Alala nyo? So kakahintay ng kakahintay, yan po yung naging argumento ng mga abogado ng kampo ni VP Sara. Oo, kasi parang may natutunugan na meron pang ibang mga maghahain. So parang ang gusto niya ni SG, ni Secretary General, as one, sabay-sabay. Pero yung pala may binubuo na isa pong shortcut na provision. Correct. Na ayon naman sa ating saligang batas. Ito yun may Okay, one-third paliwanag ng po natin boto. ulit mga kapatid. Sige, baby. Okay. Ang sinasabi po dito, sabi po, the committee after hearing and by majority vote of all its members shall submit its report to the House within 60 session days from such referral. Ito na po yung kapag tinanggap po ng SecGen, ibibigay ito mga kapatid sa tanggapan po ng Speaker na kung saan po naman, hango ito sa House Rules, kanya itong i-refer sa Committee on Rules. This time po kay Congressman Marcos para ilagay sa order of business. Yung order of business, nangyayari po yan sa plenaryo. Sabihin nung majority leader, itong ating tinanggap, re-refer ngayon yan sa Committee on Justice. At yung Committee on Justice na yan, obligado magpatawag ng hearing and within 60 days nga po, mga kapatid, magkakaroon na po ito ng corresponding resolution. The resolution shall be calendared for consideration by the House within 10 session days from receipt thereof. Ito na po sinasabi din ng Supreme Court na yung due process na dapat daw pagdaanan. Kinakailangan dumaan sa hearing. Ang ginawa po kasing mode dito po sa filing ng impeachment lamang kay VP Sara ay yung pong pangalawang mode na mas mabilis. A vote of at least 1/3 of all members of the House shall be necessary either to affirm ito po. In case, ito po ang sinasabi dito, in case the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least 1/3 of all the members of the House, the same shall constitute the articles of impeachment and trial by the Senate shall forthwith proceed. Ito na po yun. So, ang dalawang paraan, dadaan ka sa Committee on Justice, papatawag ang lahat, mag-hearing, and then magbobotohan at magbibigay po ng committee report sa kanila pong rekomendasyon. Findings whether yan po ba ay sufficient in form and substance. Yung pong ginawang pamamaraan, kaya ho pala naghihintay sila. Meron palang isa pang mode kung saan po naman patapos na ang regular session ng Kongreso. Last minute kumbaga, bago maghalalan last year. Ito na po yun. Yung po lamang isang katlo, kung tawagin 1/3 lamang. So hindi ito 1/2 plus 1 hindi po. 1/3 lamang hinihingi na sa saligang batas. Yun po ang ginawa nilang mode. Pagdating po sa Senado, hapon na, late na, last session day, remember? Hindi natalakay sa plenaryo. Tinanggap lang po nila ito. At yun na po yun. Nagkaroon ng debate sa kahulugan ng forthwith. Pinadaan mo ng halalan.
and then nag-session sila, yun na po yun. Okay? Yes. And everything is water under the bridge at naglabas nga po ng desisyon ang Supreme Court at sinasabi ng maging nila statusen at ilang pang mga abogado, mga constitutionalist na parang binago ng Supreme Court yung panuntunan. Inalis na po yung second mode na mas mabilis. Yan din po ang ginamit na mode kay Joseph Estrada, if you also remember, at maging kay dating Chief Justice Renato Corona. Oo, Yeah. the fast mode. Yan pong fast Oo, mode na yan. oo. Ngayon po kasi mayroong motion for recon tungkol dito sa naging desisyon po ng kataas-taasang hukuman. Yung nga din pong fast mode na iyan, dinisenyo sa kadahilanan din, marami nagsasabi during the deliberation po daw ng CONCON na sa provision na ito, kasi nga, paano kung kontrolado ng presidente o ng impeachable official yung mga miyembro ng Kamara? Paano yun kung sakasakali? At yung mga testigo, kung agad-agad mong ihaharap ngayon, paano kung maharas? So kumbaga ang due process will start sa Senado. Yung sinasabing chance of the accused, no, of the impeached official to face his or her accuser ay sa trial mangyayari. Yun ang sinasabing due process na dadaanan. Pero sabi ng Supreme Court, hindi. Yan daw due process na yan, dapat dyan pa lang sa Kamara. Naharap ngayon sa impeachment case sa House of Representatives si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kabilang sa grounds ang kontrobersyal na 60 billion fund transfer sa PhilHealth, issue ng korupsyon at ang program items sa 2023 to 2025 national budget at ang alegasyon ng substance use o paggamit ng cocaine ng presidente. Nauna nang inamin ng presidential sister at ng senador na si Amy Marcos ang umunoy pagiging drug addict ng kanyang kapatid na si PBBM. Pasok din sa grounds ang tinawag ng complainant na kidnapping and surrender kay former President Rodrigo Duterte sa ICC. Kasama rin sa basihan ang pagbuo umano ni PBBM sa Independent Commission for Infrastructure o ICI para pagtakba ng mga kalyado sa korupsyon. Ang private citizen na si Attorney Andre De Jesus ang nagsampa ng impeachment case dahil sa umunoy graft and corruption, culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. Si House Deputy Minority Leader at Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay naman ang nag-endorso ng reklamo sa Kamara. Isa lang pa ang reklamo ngayong araw ng Lunes, January 19, 2026. Samantala, para kay Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, kaduda-duda ang impeachment case laban sa Pangulo. Saad niya, abogado raw ni First Lady Liza Araneta Marcos ang naghain ng impeachment na siya rin umanong abogado na nagsampa ng disbarment case laban kay Attorney Glenn Chong. Question niya kung conflict of interest ba o political multitasking ang ginawa ng mga nagreklamo. Oposisyon daw sa umaga, nagdepensa naman sa administrasyon sa hapon. Impeachment sa kaliwang kamay, disbarment sa kanang kamay o tila world-class gymnastics. Sa isang pahayag, sinabi ng Malacanang na iginagalang nilang reklamo laban sa Pangulo. Tiwala rin daw sila sa Kongreso bilang co-equal branch nila sa ehekutibo, nagagampanan nila ang kanilang trabaho ng tapat, may integridad at paggalang sa rule of law. Kausapin natin ang isang veterano sa usaping politika. Kasama natin via Zoom si former Congressman Mike Defensor. Kung Mike, good evening. Si MJ, si Admar. Ngayon po 10 oras ng gabi. Maraming salamat po sa inyong panahon, sir. Yes, MJ, Admar, magandang gabi sa inyo at sa lahat po na nanonood, magandang gabi po sa inyo lahat. Napanood ko po kayo sa isang balita na naere po June 2001, ang bata-bata mo nun, Kong. Impeachment Bata din pa nun. naman ako, MJ, bata pa. Oo, hindi pa nga ako tapos. Until now, batang-bata pa rin. Sir, impeachment doon kay ERAP. Impeachment na naman ngayon kay PBBM. Anong tingin mo, sir? Deja vu ba? Oo, deja vu kasi talagang makikita mo yung sitwasyon noon na mga nakikita nating problema kasi at the time, di ba, corruption din yung naging main issue noon. And sa ngayon, nakikita natin. Pero ang katotohanan, mas malala sa ngayon. Ngayon lang natin naririnig kahit na yung mga nagsilbi na sa gobyerno, mga kabinete, ang mga kongresista na nagsilbi na dyan at hanggang ngayon nagsisilbi, no? Talaga nagugulat sila doon sa sinasabi nating sindikato ng korupsyon ng gobyerno, bilyon-bilyon yung usapan. Alam niyo kung babalik tanaw niyo yung panahon nung kay Pangulong Estrada, parang napag-usapan doon, if I'm not mistaken, mga 1 bilyong mahigit lang. And ang actual na, kasi di ba meron doon yung Muslim Youth Foundation, sinasabi lang Bueteng Money, tapos kasama dito yung tobacco excise tax. Yung tobacco excise tax, about 160 million. At yun, nakonvict ang Pangulong Estrada dahil dyan sa kasong yan. Na, at that time, nagkaroon naman ng pardon ang Pangulong Gloria Macapagal Arroyo kay Pangulong ERAP. Nung kay Pangulong GMA naman, nung panahon na siya naman ang kinasuhan, ang kaso was, nag-initial siya sa pondo ng PCSO na hindi naman siya kasama, no? Ang nandun lang sa ahensya, parang ang actual na pinag-usapang pondo is 360 million. And sinabi nga na yung dahil dun sa kanyang pirma, yun na, nagkakaso na. Dito,
pagka pinag-usapan natin, isang issue pa lang, doon pa lang tayo sa Bulacan, isang proyekto pa lang, bilyon-bilyon na yung pinag-uusapan. Kaya nakakagulat na kung titingnan mo yung diversion of funds, yung PhilHealth, yung binanggit, magkano ba yun? Dapat 89 billion na transfer 60 billion. Saan inilipat? Yung 60 billion inilipat sa unprogrammed funds na ginamit din sa flood control. I'm sorry, yung talagang 60 billion ginamit sa flood control, dinivert. May pinag-uusapan na PDIC funds, 107 billion. Ito yung seguro o yung insurance natin sa bangko na ginamit din para dito sa flood control program. Tapos nakikita mo ngayon, no, yung si Alcantara, ang isinuri na diyang pera, kung di ako nagkakamali, parang 100 million ba o 120 million. May nagsoli na isang district engineer sa Mindoro ata yung 40 million. Parang napakalaki. Diyan pa lang tayo nag-uusap sa mga district engineer. At yung kay Saldico na sinabi niya, nag-deliver ako ng pera, 25 billion. Isang taon lang yun. E paano yung mga 3 taong nakaraan? Tapos ngayon, kanina sa committee hearing, ang pinag-usapan na delivery, 8 billion. So, nakakalula. Napakalaki ng mga pondong pinag-uusapan dito. Opo, by the trillions na nga, Kong, ang threshold ng korupsyon ngayon sa pamahalaan. Dati, 100 million lang yata yun. By the hundreds lang. Tapos, by the billions. Ngayon, trillion na pong pera ng bayan ang pinag-uusapan. Pero, Kong, ito pong impeachment complaint laban kay PBBM. Pag-usapan po natin, sir, yung mga grounds, no? Number 1 po doon, yung pag-surrender kay former President Duterte sa ICC. Kalawa, yung sinasabing adiksyon ng Pangulo, umano'y adiksyon na nakakaapekto raw sa kanyang paghuhusga at liderato. Kabilang din po doon sa grounds yung unprogrammed appropriations sa budget, yung insertion sa flood control, at yung ICI na ginawa umano para pagtakpan yung kanyang mga sangkot. Sa inyo pong karanasan sa House of Representatives, ito bang grounds ito ay mabigat to impeach the President, sir? Alam mo, MJ, bago ko sagutin yung grounds na yan, ang critical kasi dito sa naging proseso ng impeachment, dati-rate, hindi klaro yung, hindi naman sa hindi klaro, kundi may House rules tayong tinatawag yung proseso na idinidikta ng alituntunin ng Kongreso. Kung yung rules ng Congress of the Philippines, yan ang sinusundan sa impeachment. Ngayon, dahil dun sa kaso nila kay VP Inday Sara, ikinlaro ng maganda. Ano ba? Sabi ng Korte Suprema, teka lang, totoo may political yan at may legal yan. Pero yung constitutional mandate ng impeachment at sinasabing pahalagahan natin ang prosesong to, wag nating babuyin, wag nating sirain, inilinaw yan ng Korte Suprema. Kaya kung minsan, may mga dati, di ba, may magpa-file, ang sinasabi nila, impeach me. Anong isabihin? Para bang nagpa-file ka ng impeachment para ma-disbar mo na yung isang taon, kasi isang beses lang isang taon ang pwede mag-file ng impeachment. Ngayon, maganda yung mga binanggit mong kaso. Ano yung binanggit mo? Yung ICC kidnapping. Maging yung proseso ng treaty na ginawa ng ICC. Sabi nila, so yung pagkakadakip kay Duterte, dapat yun ang lumalabas, parang ikunulong na kinuha ang Pangulong Duterte. So dati, ang isang Pangulo, lalo tika, katulad ng West Philippine Sea, maaaring magkagera tayo, papatakbo ng gobyerno. Yung sinagkaganito yung budget, kaya ganito yung korupsyon, kasi person ng budget, tama ba na Attorney Andre De Jesus na in-endorse niya. Kaya naman napag-uusapan na to yung bang ginawa mong impeachment stance, tama ba yan sa forma, kakalatag mo, pero yung substance mali o hindi man, pwedeng iboto nila yan. Pwedeng lukuhin ng impeachment. Si Speaker naman, kailangan usapan o tatalakayin ng Kongreso. Hindi mo siya pwedeng babuyin. Nag-pry na si Attorney Andre De Jesus sa January 26. Sinify niya, hindi working days, session days. Na kahit na 10 kami nag-file, kaparty na to na kailangang pag-usapan, tukuhin yan o piliin o kunwari 26. Alam mo, nung binila, hindi nyo, ministerial, hindi nyo pwedeng loko. Kasi di ba, every 3 days lang ang in a week ang session. So ngayon, ang deadline ng included in the order, February 23 ang deadline. So, Kong, para po sa inyo, itong true or a trap? De Jesus at saka kay Congressman Egay Erice doon sa disbarment. Ang abogado ng First Lady, katapos si Congressman Jet Nisay naman, salita tungkol dyan, pero may sinasabi sila, ni Andre De Jesus, yun ang kabahaba, abogado. Itong abogado, hindi paniwala. Pero bagamat ganun, case ni VP Inday Sara, dinit ang saligang batas. Ano niyang ibigyan natin ng tamto at impeachment ng isang election sinadya. Para anong tawag, naisip ko lang,
Opo, pwedeng tanggapin. Yung anong araw po ay pwede. Kailan natin yan, even before the first set, batay dun sa saligang batas, kahit na nga 27, 28 ka mag-file eh. January 26, 27, 28 eh. Pero para maging safe na lang, sige na, gawin na natin before para lahat tayo on the first day, pasok tayo doon sa unang araw session day na nakapag-file ng impeachment. Dahil nga sa takot din ng marami. Kasi katulad nung Advan, MJ, maganda tong dahil yung kay Pangulong Estrada nung impeachment na yon, nung una i-final yun, may endorsement. Hindi pinag-usapan sa committee ng mga matagal din, siguro umabot ng isang buwan. Pagkatapos, nagkaroon na lang ng individual kasi dalawa ang proseso ng impeachment. Number one, papasok yan sa komite, pag-uusapan. Pwede nga ang komite talunin, no? Sabihin ng komite, hindi, wala yan. Pagdating ng plenaryo, pag nagkaroon ng 1/3 votes, impeach na ang presidente. Ang pangalawang proseso, which ginawa nila kay Inday Sara, pinapirma na nila yung mga tao, ito na yung complaint, at umabot ata sa 250 ng mga complainants. Ang kailangan na requirement, if I'm not mistaken, is about 120 signatories. Tapos, nung pinirma na nila yon, inakit na sa Senado. Ang sabi ng Korte Suprema, hindi pwedeng ganun. Kailangan bigyan nyo ng pagkakataon yung tao na i-depensa yung sarili niya at ipaliwanag niya ano yung charges of impeachment. Kaya kung babalikan mo yung kay Erap Estrada, sa kasalukuyan ngayon, mali ang naging proseso namin. Kung palang pumunta si Pangulong Estrada sa Supreme Court, sinabi niya, teka lang, in-impeach nila ako, hindi ako nakapagsalita, hindi ako nakapag-depensa sa sarili ko. Maaring iba ang naging desisyon ng Korte Suprema. So, talagang yung nangyari kay VP Inday Sara na nagkaroon ng mga petisyon sa Supreme Court, nagkaroon ng mga paglilinaw, napakaganda ngayon ng sinabi nila na talagang, oo, sige, politika yan, sige, may mga legal na batayan, pero higit sa lahat, yung proseso ng ating saligang batas, sundan natin. Natanong ko po yun, sir, kasi di ba meron ding gusto na naghain ng reklamo din, impeachment din. Yun si Cardema, dating Yusek Cardema, ng Duterte Youth Party List. Kaso hindi tinanggap yung kanilang paghahain ng impeachment po. May kaibahan ba yun? Dito na hindi pa nag-uumpisa rin ang sesyon. Parang sinabi yata doon, wala doon yung SecGen na tatanggap. Di ba opisina po yung mismong tatanggap? Tama ka, Admar. Yun nga yung dati, mga usap-usapan nga ng mga, ano ba yan? Unahan ba tayo? Ganito ba? Pero ngayon malinaw na eh. Pag hindi pala na-receive, hindi pwede. Ngayon hindi. Sinasabi nila, hindi. Pag tanggap mo dyan, immediately, no question asked, bigay mo kay speaker. Ikaw, speaker, no question asked, you are given 10 days. Within 10 days, i-refer mo sa plenary. At ikaw naman, plenaryo, yung buong kabuang kongreso, i-refer mo sa Committee on Justice. Yun ang trigger ng impeachment. For example, binaboy nila. Merong 10 na nag-file at yung isa lang ang ipinasok nila doon sa Committee on Justice, yung 10 days and 3 days, that is already grave abuse of discretion. Yun ang sinasabi ng Korte Suprema, oo, kayo may karapatan, oo, kayo may rules, pero wag niyong babuyin ang saligang batas. Dahil ito yung sinasabi ng saligang batas, sundin ninyo ang mga salita, the wordings of the provisions of the Constitution. Nakikita nyo rin po ba na maisasabay din dito yung impeachment laban naman kay Vice President Sara Duterte? Though, merong mga bulong-bulungan, merong mga naririnig tayo na parang nawawalan na ba sila ng gana na suportahan dahil meron daw mas mabigat na usapin ang kinakaharap ng ating bansa? Well, Adman, nakita mo naman, marami na rin nagsalita dyan. Ang sabi ng marami, ito nga actually 125 million daw, di ba? Yun naman yung unang question nila, yung 500 million, di naman laki na question yun eh. I don't know if that would be included. But i-total mo na, 625 million na pumasok na sa proseso ng COA. At sinasabi na nga ng COA, nagkakaroon na ng mga liquidation. And in fact, dun sa 125, I think, a large portion of that, na iayos na yung mga ito billion-billion yung pinag-uusapan. Billion-billion yung mga nagiging problema. Tapos yung isa nga sabi niya, paano ko naman susuportahan yung impeachment? Sinasabi nila 11 million in 11 days yung kay VP Sara. Yung kay Presidente sabi nila 4.5 billion a year. Pagka divide mo by 365 days, that's 12 billion a day for 1 year. So, di ba, ang hirap at pag tinignan mo yung buong budget report, yung COA report ng lahat ng mga departamento, kahit ngayon, makikipagpustahan ako kahit magkano, billion-billion ang mga unliquidated, ang mga kailangan pang subject to liquidation ng iba't ibang mga ahensya because that is part of the process. Hindi sinabi mo, doon lang sa DPWH, if I'm not mistaken, 100 billion
ang mga may problema pa sa COA. Sa Department of Health, I would think about 50 billion. So, ito yung mga sinasabi na bakit ka papatol dito sa isang impeachment na walang basis. Ngayon, pumasok tayo kay Presidente. Bakit nagkaroon ng basis ng kay Presidente? Di ba, ang naging problema, nakita at na-establish na may ghost projects. Huwag na natin sabihin mga chismisan. Yung 60 billion ng PhilHealth, yung 107 billion ng PDIC, hindi pa nga decided ito ng Supreme Court. Pero yung PhilHealth, sinabi na, huwag niyong galawin. Kinuha niyo yung pondo, nilagay niyo sa flood control. Yun, wala nang question doon. May papel doon, pinirma yun. That is a violation of the Constitution. Yung mga ODA funds, di ba? Alam mo, maintindihan ko, Admar, at saka MJ, kung kunyari, nagkaroon ng, di ba, itong ODA funds, ano ba to? Panay Guimaras Road, yung subway natin, yung North Rail, South Rail connection, yung ating South Rail, long haul. So, madami to, mga major projects. Kinuha mo yung pondo natin dyan, for about 2 years, about 400 billion yan. Naintindihan ko, kung biglang nagkamarawi, nagkaroon ng biglang malaking problema. Teka lang, idadivert ko yung pondo. Kailangan ng tao dito ang tulong. Dinivert mo yung pondo, doon mo nilagay sa flood control eh. So these are the questions that I feel personally na mga violations ng ating saligang batas. Violation yan ng ating saligang batas. Yan ay actual violation of the Constitution, yung mga binanggit na betrayal of public trust na kailangan sagutin ng Pangulo. Kasama pala no doon sa kanilang rason sa paghahain ng impeachment yung bigo raw na i-veto ni Marcos Jr. yung unprogrammed appropriation and other unconstitutional provision sa GAA since 2023 or sa 2023, 2024, 2025 at 2026. Now, lipat po ako dito po sa usapin naman na kinakaharap ni Congressman Leviste bilang bihasa rin po siguro sa prangkisa. Kong Mike, alam niyo naman, noong kasagsagan ng pandemya, kabilang sa mga maiinit na usapin during that time is yung prangkisa. At after ng pandemya, prangkisa rin yun. Yung sa amin yata yung prangkisa. Pero ito yung prangkisa naman po dito sa sinasabi naman ni Congressman Boying Rimulya dito sa ibinigay daw kay, hindi lang daw, ibinigay talaga dito sa kumpanya ni Congressman Leviste. Pero merong paglilinaw si Congressman Leviste na yung ibinenta niya na shares papuntang Meralco, wala naman daw po yung prangkisa, and yung sinasabing may prangkisa na kumpanya niya, since 2022, hindi raw po nag-operate kasi hindi naman daw po siya binigyan ng mga karagdagan pa na mga permits, and sinasabi sa franchise nila na 2 years na walang paggalaw or hindi nag-ooperate, automatic mare-revoke yung franchise. So, sa panahon namin sa kanya last time, ang sabi niya, revoke na. Matagal nang na-revoke kasi 2 years. So, 2024, na-revoke na ang kanya pong prangkisa dito. Kaya ito yung naglakas loob siya na sampahan ng libelo or damages itong si Yusek Castro at marinyang itinanggi yung naging paratang ni Ombudsman Remulla. Kong Mike, ano masasabi niyo po dito sa sapigita? Alam mo, Anmar, yung kay Congressman Leviste kasi, sa aking nalalaman doon sa prangkisa, meron yung provision, pag ibinenta mo, kaya magkaroon ng approval ng Kongreso at Senado. So anyway, that is from my point of view. Nung makausap ko si Congressman Leviste, sabi ko, Kong, ano ba tong issue na to? Pwede mo bang ikwento sa akin? Sabi niya, sir, Kong, sabi niya, huwag na natin pag-usapan yan kasi may mga tinatanong siya about mga proseso dito sa budget na pinag-uusapan namin at saka ilang concerns niya doon. Sabi niya, bayaan mo lang sila. Pabayaan ko silang sumagot magsalita at sasagutin ko lahat yan. Wala silang kaso laban sa akin. So, balikan ko doon sa nalalaman ko sa batas, doon sa kanyang prangkisa, pag ibinenta niya yon, meron siyang violation. Sinabi ng Meralco, hindi naman nila binili yung prangkisa. Sinabi niya, hindi niya pinenta yung prangkisa. So ano yung kaso niya na sinasabi lang kaso niya? Pero ang malinaw dito, nung magsalita na tong si Congressman Leon Leviste, doon lang nila kinakasuhan. Doon lang nagkakaroon ng pagdiin.